Hello everyone! Welcome back sa aming YouTube channel po. Don't forget po, it's Winona G. Villa. And also, please follow us sa aking Facebook page, Ate Mabel ng Bayan. And thank you for your support. Again, our YouTube channel is Winona G. Villa. Welcome back sa aming YouTube channel. Guys, marami po akong i-shout out at i-good news sa inyo. So, kayo po ba ay naghahanap ng trabaho? Direct hiring po ito sa ibang province sa Canada na at madali po kayong ma-PR. So, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang oportunidad na I'm so lucky na i-share sa akin na aking kaibigan na siya mismo ang nagkwento sa akin ng kung paano siya nag-apply, saan siya nag-apply, at ang good news po noon is magiging PR po kaagad siya. So, guys, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo gawin. Malay nyo po mangyari din po sa inyo. Two company po ang pwede nyo applyan sa province dito sa Canada na nag-offer po ng open work permit. Ay nag-offer po siya ng permanent residence po kasi meron po siyang provincial nominee, and you can do it DIY, direct do it yourself. Direct application po ito dito sa Canada. So, I'm looking for sa mga kababayan ko na pwede pa rin natin matulungan sa ibang paraan na sana maging successful sila. At sana po, when you have a chance, you can let me know, keep me posted sa inyong application, and I will be happy to assist you kung ano bang kailangan yung tulong dito sa Canada. So, guys, i-shout out ko muna ang mga parating na po dito sa Canada na mga aplikante. Shout out po kay Giovanni. Giovanni, congratulations, see you soon. Tapos shout out din po kay Steven. Shout out din po kay Randy. Nandito na po si Randy sa Canada. Tapos shout out din po kay Rudy. Si Rudy, shout out sa iyo. Sana matanggap ka sa inyong ina-applyan. Thank you sa iyo. Tapos shout out din po kay ang email kasi nakausap ko yung wife, si Cherry. So shout out sa kanyang asawa, na hired na po siya ni company, ni agency dito sa Canada. So marami pa pong successful candidate na maari pa pong makarating dito sa Canada. Marami na po sila actually. At saka nagpapasalamat po ako sa kanila sa binisita ko po kahapon. Finally nagkita kami ng mga nauna na po dito sa Canada, si Det, si Bernadette, si Maki, si Amir. At saka po na-meet ko na rin po si Ernie, na-meet ko na rin sino pa ba? Marami na akong na-meet eh. So, hopefully, ma-meet ko pa po yung iba, kahit po hindi in person, na hindi ko kayo madalaw. Paunlakan nyo lang po ako sa aking Zoom. So, at least makapag-kwentuhan tayo kahit sandali lang. So, yan. Congratulations sa inyong lahat. And I'm happy na nandito rin kailang mga family, kailang asawa. So, yan guys. So, wag po kayo mawala ng pag-asa. Your time will come soon. So, i-share ko po sa inyo sa isang notes kung paano nyo ma-applyan ang trabahong ito. So, i-share ko lang po kwento ko muna yung kwento ng aking friend na I'm so happy na sinare niya sa akin na sabi niya, naku, andito na ako sa Canada, nasaan ka pa, magkita tayo. So, hopefully, kasi medyo malayo lang ang province niya, kaya hindi kami magkikita. Hopefully, pwede ko siyang ma-visit, Canada pa rin naman po talaga yun. So, pwede ko siya ma-visit hopefully po soon. So, ang ginawa niya po is nag-apply sa company direct. Kasi pasa sa ng application. May kakilala po siya nagkatrabaho sa company. Ni-refer po siya. And then, nung na-hire po siya ni company, diniretso po siya ni company na mag-process ng application niya sa provincial website po dito sa Canada. So, direct po siya, nag-procedure, siya mismo ang gumawa ng mga documentation niya, lahat ng kanyang paperwork, pero nakasupport po ang company sa kanya. Ang kagandahan po sa province na ito, pwede po silang ma-PR kaagad. According sa aking kaibigan, after 3 months, mag-a-apply na siya ng PR application. So, yun po ang good news guys. Kaya, wag kayo mawalang pag-asa. Magiging PR din po kayo kaagad. Mag-antay lang kayo ng chance para sa inyo. So, dalawang company ang pwede nyo applyan sa province na ito. Senior ko na rin po sa mga nandito na sa Canada na hindi pa na-PR na they're waiting for their time to apply for a permanent residence kasi marami pong, especially sa Ontario, ang dami pong requirements na kailangan i-comply bago ka makapagpasa ng iyong application for permanent residence. So, for this province in Newfoundland, Labrador,
meron pong offer si province, ang provincial nito, meron silang provincial nominee program na once na nakakuha ka ng job sa kanilang province, sa isa sa mga kumpanya sa probinsya ng Newfoundland, Labrador, pwede kayo mag-apply ng permanent residence kaagad within 3 months lang po. So, 3 months lang po ng inyong job, 3 months lang kayo sa Canada, you can start processing your permanent residence po kaagad. So, yan po ang good news na sinabi sa akin ng kaibigan ko. Guys, abangan nyo lang po at i-update ko po sa inyo kung naging PR na siya after 3 months kasi fresh na fresh po siya from Saudi, pamuntang Canada. Kasi simula lang yun sa trabaho. As in, this month lang siya dumating. Actually, July. Nag-usap kami nung July katapusan. And then, yeah, nag-start siya sa work ngayon. So, yan. So, yun po isang good news. So, sa Newfoundland, Labrador, pwede kayo makahanap ng direct employment. I-share ko sa inyo. Watch this. Hello guys, so kayo po ba ay meron kayong job bank apps po? Pwede nyo rin pong i-search ng trabaho dito sa job banks na apps po, or we can go to Google and then search nyo lang po jobbank.gc.ca, and then na-search ko na po kayo ng Newfoundland, Labrador. So ayan po, nasan dito na po sa Newfoundland, Labrador na province, na-filter ko na po. Yan po yung mga possible na pwede yung apply na trabaho sa province na ito. See, may attendant food service counter and food service supervisor po. So, ito po yung naging trabaho, posisyon ng kaibigan ko ngayon na nandito sa Canada. Meron din pong, ayan, kitchen helper. So, puntahan po natin yung food service supervisor na bagong posted na trabaho. So, yan po, $18 per hour. And marami pong vacancies. 6 vacancies po na pwede nyo applyan. Naku, kung kayo po ay nanonood ngayon, apply nyo na po ito kaagad. So, no degree, certification, 1 year of experience or 2 years. So, on this site, ayan mga responsibilities, additional information, who can apply to this job. Yan, basahin nyo po mabuti kung sino lang po ang pwede mag-apply sa trabahong ito. And guys, nakalagay po dyan, you should be authorized to work in Canada. So yan, who can apply to this job, how to apply. Ito po is, ayan po yung email address, kunin nyo lang po and then apply by phone. Guys, when you apply online by email address, make sure po ang inyong resume, meron kayong cover letter, resume, and the body sa inyong email to let the employer know that you are a foreign worker seeking for a valid LIMIA, so you can be valid to work in Canada. So you can be authorized to work in Canada if you have a valid LIMIA. So yan lang po ang kailangan yung category yung sabihin sa inyong body of your resume, sa inyong email. You are a foreign worker seeking for a valid LIMIA so you can be authorized to work in Canada. So hopefully guys, ito ay mag-serve sa inyo ng isang way na makapag-apply. Marami pong pwede yung applyan sa mga naghanap ng iba pang trabaho aside sa food service supervisor, food service attendant, same po. This is their responsibility, who can apply, and then how to apply. So Tim Hortons at crrtcv.com. Ako, sorry, hindi ko mabasa kaagad. So anyway, so yan ang mga possible na posisyon, trabaho na pwedeng applyan. May kitchen helper, sales associate, accounting clerk, sa province of Newfoundland of Labrador. So ito po ang ginawa ng friend ko. Nag-apply siya sa company through job bank, and then may kakilala siya nagtatrabaho na doon. May line cook din po. Ayan, line cook, apayan po, basahin nyo lang po mga kailangan. So, language, English, secondary high school, certificate, 2 years of, or less than 5 years of experience. So, apply nyo lang po. And then, kung may kakilala kayo, may kakilala yung friend ko, so, finalo up yung kanyang application. Nung nagustuhan siya ng employer, nagsabit, na-interview siya, and then, na-refer siya ng employer to process his application sa province of Newfoundland. So, DIY po ang ginawa niya. Siya po lahat ang gumawa
ng kanyang application, lahat ng documents, pero by the help of his employer. Ito po yung line cook o staff at naku, pasensya na, hindi ko mabasa. So, masyadong malabo ang aking mata ngayon. Sorry. So, how to apply. Ito po yung instruction. Ayan po yung mga possible po na pwede yung apply dito sa province na ito. jobbank.gc.ca. Make sure po na nasa foreign worker site po kayo ng job bank para po valid yung inyong mapuntahang employer na nangangailangan ng applicant. So, make sure din po yung iyong email address is tama po kung may nag-response po sa inyo. So, yan guys. So, if you have job bank na application, download nyo po and then upload your resume. So, pag may mga bagong position, apply lang po ng apply basta meron kayong qualification na pwede kayong matanggap ni company based on your resume and your qualification, experiences, and lahat po detailed nyo pong ilagay. So, yan guys. Good luck! Marami pong position pa na kayo pwede nyo puntahan. And yeah, search nyo lang po, i-filter nyo lang po yung province na gusto nyo puntahan. Either way, Newfoundland o Labrador, pwede din po kayo pupunta sa ibang province. Just filter din po lang po sa jobbank.ca. So, yan guys. Good luck! God bless sa inyo. So, yan po guys, yung paano kayo mag-apply sa province na ito, kung saan kayo makakahanap ng employer na direct na pwede kayong i-refer ni company sa provincial nila to proceed for your application na may pag-asa kayo maging PR dito sa Canada. So, yan, sana po makuhanan nyo po ng aral at masundan nyo po ng maayos kung paano mag-apply. Make sure lang po talaga ang yung resume is Canada format po. Share ko sa inyo yung resume na kailangan nyo sundan. Yes, you can put picture po. Okay lang po yung maglagay ng picture. Pero make sure lang po talaga na when you enter your job experiences, meron po kayong job description. And then, kung anong company, anong year of service, anong position nyo. So, number 1 po yun. At saka yung credential, certification. Make sure po you put everything. And yung ilalagay nyo pong job experience nyo po is make sure din po na meron kayong employment certificate po. So, yan. So, guys, thank you so much for watching. And I hope na isa sa inyo ay maging successful, na maging katulad na aking kaibigan na nandito na sa Canada. And then, update ko kayo after 3 months. Ipa-follow up ko po siya kung nagpa-process na po siya ng kanyang permanent residence application para ma-update ko po kayo. So, marami pong trabaho sa province na ito. Basta ma-PR kayo, stepping stone lang po. Kung saan kayo ma-PR, grab the opportunity. Kasi, as we know, opportunity knocks only once. Kaya, hopefully, guys, this is your luck. And good luck sa inyong application. Thank you so much for watching again. And don't forget po to like and subscribe sa aming YouTube channel para mabigyan po namin kayo ng update sa susunod nating pagkikita at pag-uusap. Maraming salamat! Bye for now!